So, ayan, chika binit muna tayo while magbabalat ako ng Indian mangoes. So, ayan, kwento ko lang. Well, nung nasa Cebu kami, nung pabalik pala kami, munti kaming maiwan ng aeroplano. Nakakatawa. At first kasi, na-delay yung flight namin. So, almost 1 hour. And then, so, kumain muna kami dun sa isang restaurant sa airport. And then, siguro, nagtatawag na yung para pumunta sa plane or mag-boarding nga, hindi namin yun napansin kasi sobrang dami. During that time, sobrang daming tao talaga sa airport. I think kasi kakatapos lang yung week na yun is parang kakatapos lang ng Holy Week. So, ayun na nga, hindi namin napansin. So, ito nga, dumaan pa kami sa Jollibee kasi yung mga bata is nagre-request sila ng French fries. So, dumaan pa kami sa Jollibee na without knowing na may iwan na pala kami. So, ayun na nga, yung asawa ko, sakto lang sabi niya, i-check daw niya kung boarding na, ganyan-ganyan. Tapos, pagpunta niya, as in, kami na lang talaga yung inaantay. Tapos, sabi pa nga nung nagsundo sa amin doon na attendant doon sa airport, sabi niya, Ma'am, hindi niyo ba narinig yung tawag? Sabi niya, muntik nang mag-close yung door, kayo na lang talaga yung inaantay. So, yun, nataranta ako. Buti na lang yung gate na yun is malapit lang kung saan kami. Hindi na namin kailangan tumakbo ka. Siguro kung malayo yung gate na yun, kung nasaan kami that time, siguro may iwan na talaga kami. Grabe, iyak siguro talaga ako kung maiwan kami ng aeroplano kasi yung travel namin this time, sobrang mahal ng plane ticket kasi kakatapos nga lang ng whole weeks. So, ilan din kami na nag-travel. Grabe. As in, so, this is the second time na muntik akong maiwan ng plane actually. So, nakakatawa lang kasi pagpasok namin, nandun na lahat, nakasettle down na lahat ng mga passenger dun sa plane. As in, kami na lang talaga. So, di ba? Parang pa-special kami. Nakakahiya masyado. Pero at least hindi kami naiiwan. Thanks God, di ba? So, yun lang.